Hello, Leo. Kamusta kayo lahat? Ang reading na ito ay para sa inyo. So, tingnan natin kung sino po sa inyo ang pwedeng makapag-resonate sa magiging reading natin na ito. Kung kanino kaya itong magiging reading natin, kung kanino po ito tatama po, or kung sino po yung may ganitong karanasan or nakaranas na. Ganun. Pwedeng naranasan na or nararanasan pa lang. Pasensya na muna kayo sa aking background at maingay po. Nasa tabi po kasi ako ng highway, so medyo maingay po yung mga sasakyan. Ibalik po natin to. Leo. Paki-like and subscribe nyo naman po itong aking channel. Maraming salamat. Okay. Leo. Ace of Cups. The Hermit. The Lovers. And Four of Cups. Okay. Kaya ito. Ace of Cups. Tapos, the Hermit. The Lovers. Tapos, Four of Cups. Itong si Ace of Cups, ito po yung baka merong nag-o-offer sa inyo ng love. Ito pa ay potential love offer. Tapos ito naman, si the Hermit, pwedeng pinag-iisipan nyo. Baka meron na sa inyong nagsabi ng tungkol sa kanilang feeling nila sa inyo. Gano'n. Tapos, pinag-iisipan nyo ngayon, pinag-aaralan nyo kung ano yung totoong pakay niya sa inyo, gano'n, kung ano yung totoong in-offer niya sa inyo, kung legit ba to or baka scam. Oo nga, ito nga, Lovers. Okay, ibig sabihin, pwede rin po na meron kayong in-offeran ng inyong pagmamahal, ganun po. Or pwedeng napag-isipan nyo na po ito ng mabuti bago po kayo offer. Ito po is the Lovers. Ayan po. Four of Cups. Malamang ay pwede po ito ay sa mga pinag-oopera ng pagmamahal, ganun po, siguro pinag-iisipan nyo po muna ng mabuti kung sila po ba talaga ay karapat-dapat na maging karelasyon o maging forever. Teka lang po, parang may dumating. Excuse me. Okay, to be continued. Ito naman po ibig sabihin, pinag-iisipan mo ng mabuti kung ito ba talaga yung gusto mo, yung nag-o-offer sa'yo na yan. Kung siya ba talaga yung karapat-dapat na gusto mong piliin, siya na maging partner ng iyong buhay.
o maging kabiyak, maging asawa. Ito parang pinag-aaralan mo pa kasi meron kang hinahanap na isang quality. Nakatingin ka kasi dito sa part na parang green. Ito kasi parang red. Parang konti. Ito medyo greener pasture. So parang hinahanap mo siguro pwedeng gusto mo sa mga nag-o-offer sa'yo or gusto mo na magiging kabiyak o magiging asawa ay yung financially stable. Pwedeng ganon. Kaya ikaw ay nag-iisip pa, pinag-aaralan mo muna mabuti yung offer na yan sa'yo. Love offer. So, the star. Ayun, okay. So, ito po, parang ito po, star. Parang umaasa ikaw, itong star. Umaasa ka na yung love offer sa'yo, ano po, syempre yung genuine po, yun. So, pwede yung ino-offer sa'yo ay totoong love naman talaga. Kaso, meron ka pang tinitingnan. Gusto mo yung medyo mayaman, may pera. Yun, ito kasi yung King of Pentacles. Ito isang lalaki na financially stable, business-minded, yun. May kaperahan. Ito po yung iniintay mo siguro, yun po. So, gusto mo tong makita dito sa offer sa'yo. Kaya masyadong nag-iisip ka pa or pinag-aaralan mo, nagre-research ka pa siguro tungkol dito sa pagkatao nung nag-offer sa'yo ng love. Nag-offer sa'yo ng cup. Ayun. Okay, Nine of Pentacles. Ito yung mga desire mo na mga desired mo na achievements, ganun. Ito yung mga gusto mong achievements. Kunwari, balang araw gusto mo rin na kung magkaroon ka man ng isang partner sa buhay, gusto mo yung financially stable din siya, syempre para hindi ka rin mahirapan sa yung buhay. Kung hindi lang yung ikaw lang yung magpapakain sa kanya, hindi lang ikaw yung magsaserve sa family mo, kundi pareho kayo na financially stable. Ito yung mga gusto mo kasi mga magiging stable yung future mo pagdating sa financial, syempre. Kaso parang merong balakid. May balakid siya. Mukhang hindi siya totally na financially stable siguro. Parang ganon yung paningin mo.
Kaya hindi ka pa makapag-decide siguro ng mabuti kung siya ba talaga. Tama, hindi ka pa masyadong makapag-decide. Hindi ka pa makapag-decide. Pinag-aaralan mo pa lang. So, tama naman po yun. Kapag naghahanap ka na ng right man mo na namamahalin mo na ng pangmatagalan, syempre, hindi ka na basta-basta na mamimili ng kung sino-sino na lang. Syempre, sisiguraduhin mo rin yung magiging future ninyong dalawa. Ganun po. Mahalaga po yung mahal niyo po yung isa't isa, mahal na mahal ka niya at mahal mo din siya, pero kailangan pa rin ng financial. Kailangan pa rin yung magiging stable din yung inyong magiging future. Ganon. Kaya siguro ikaw, nag-iisip ka pa ng mabuti. Pinag-aaralan mo muna ng mabuti, nagre-research ka muna ng mabuti. Hindi ka nagmamadali. Ganon po. Meron ka pa talagang hinahanap, iniintay. So, tama po yun. Huwag kayo magmadali, okay? Sa inyo, or kung ano man yung minamanifest nyo na klase ng lover, syempre, yun yung mapupunta sa inyo. Syempre, hingiin nyo po yun sa kay God para yun po yung ibigay niya. Huwag po kayo basta-basta na tumanggap na isang karelasyon kung hindi naman po kayo sigurado, para hindi po sayang yung inyong oras, hindi sayang yung inyong effort, hindi sayang yung pagmamahal. Ganun po. Mas maganda yung kung sino yung inyong minahal na, tinanggap, ganun, ay yun na yung magiging forever mo, yun na yung pakakasalan mo. Mas maganda po yung ganun, di po ba? Kasi mahirap yung kung kailang kasal na kayo, saka ka pa magsisisi. O, diba? Kaya ito po, nag-iisip pa muna kayo. Wala pa kayong desisyon. Ayun. So, Leo, naka-resonate po ba sa inyo itong aking read? Take your time, okay? Take your time po. Yes, thank you, Leo. Bye-bye. God bless. See you next reading.